love! Kumusta? Today is April 8, 2024 nga pala. Ngayong araw, ipapasyal ko kayo dito sa Kasay Rincan. Lapit-lapit lang naman siya galing sa bahay, mga 30 minutos lang ang aming babiyahiin. Selfie muna ako habang nasa loob ako ng sasakyan. Bad timing na naman ang aming pamamasyal, hindi na naman maganda ang panahon. Pero di bali na, ang importante, nakapasyal na naman kami. Anan nga namin yung Tokyo Disneyland. Last punta ko sa Tokyo Disneyland nung trainee pa ako. Bago nga kami pumunta, sinearch ko muna kung anong meron sa Kasay Rincan. Kita ko na yung Ferris wheel or tinatawag nila na Diamond and Flowers Ferris wheel. Alam kong nandito na kami. Nagbayad lang kami sa may toll gate at pumasok na din. Pasok nga namin, bumungad kaagad itong sakura. Naku, walang katapusang sakura. Nung nasa tapat na kami ng sakura, may mga tao din palang nagpipiknik or nagsasakura viewing. Kasay Rincan Park pa lang, pinakamalaking park sa Central Tokyo. Dumating na nga kami dito sa parking area. Napakaraming mga sasakyan, napakarami din palang gumala kahit maulan. Bumaba na nga kami at nagpa-picture muna. Itong si Zarya, naku, habang good mood pa. Kita nga ni Zarya itong parang train na sasakyan. Gustong sumakay ni Zarya kaya hinabol niya. Totoong napakalaki nga ng park na ito. Tinitingnan ko pa nga lang, naku, napagod na ako. Malapit daw sa center ng park na ito ay ang Tokyo Sea Life Park, kung saan makikita mo ang iba't ibang klaseng mga isda. Kaya tiningnan na namin kung saan kami unang pupunta. Mananghalian muna daw kami bago maglibot, o siya, kakain muna kami. Bye! Malayo-layo na nga ang aming nalakad pero hindi pa rin namin nakita yung Park Life Restaurant. Pero nung nakita ko to, akala ko ito na, pero hindi pala. Isa pala siyang hotel para sa mga tourist. Akala ko nga walang tao, pero nung zoom in ko, may mga tao pala sa baba na kumakain. Finally, nakita na din namin tong Park Life Restaurant na to. Saktong-sakto din, nagutom na talaga kami. Hawaiian menu din pala sila dito. Pumasok na nga kami, buti na lang wala masyadong tao. O sana yung table na nasa labas dun kami kakain, pero wag na lang, baka kasi uulan. May in-order nga kaming kids menu, kaya may pa-free game sila para sa mga bata. Buti na lang nanalo si Zarya ng isang egg. Dumating na nga ang aming order, kaya inuna ko ng pinakain si Zarya. Kain na nga, napakalikot pa din ng anak ko. Tapos na si Zarya, ako na naman ang kakain. In-order ko. Alam mo yung feeling na gusto mong i-enjoy ang iyong pagkain, pero may isa kang anak na kumakabit sa gilid mo. Hindi ko alam kung ano na naman ang kanyang gusto. Hindi ko pa natapos ang aking pagkain, pero napakalaki na ng aking tiyan. Hay nako. Limited next time naman, kaya next time na lang din tayo mag-diet. Natapos na nga ako at pinunasan ko na itong table naming kinainan at hinanap ko kung saan ko pwede itong kinainan namin na plates. Pa din yung paraan nila dito kapag binalik na yung mga kinainan. Naka-conveyor. First time ko lang makita to. Thank you Lord dahil busog na kami bago pupunta sa next namin na pupuntahan. Lumabas na kami sa Park Life Restaurant. Ang next namin na pupuntahan ay ang Marine Park daw. Ang ganda na ng mga ngiti ni Chidema dahil busog na. Naglalakad na nga kami papuntang Crystal View at Marine Park. Kinakarga ko na nga tong si Chidema. Naku, napakabigat. May pa-tulips din pala sila dito pero hindi naman ganun karami. Ang gaganda ng mga tulips. Naku, sarap pitasin. Pero joke lang dahil hindi yan pwede. Ang ng Crystal View sa labas. Pasok na nga kami at ang pagpasok namin, nandito pala yung Marine Park. May maraming bata din na naglalaro. Nakita ko yung dagat. Naku, ang sarap maligo. Pero hindi yan ang dagat na paliguan, guys. Naku, bigla ko tuloy na miss yung dagat. Ilang years na din, mga 8 years na ata nung last akong nakaligo ng dagat. Pumasok na kami dito sa loob ng Crystal View. Pasok ko, amoy chlorine. Parang may pa-swimming pool naman dito sa loob. Umakyat na nga kami sa taas, guys, at mas lalo kong nakikita yung view sa labas. Naaliw-aliw ko na nga tong si Chidema dahil gusto niyang maglakad kahit nakapaa. Di mapigilan, gusto niya talagang bumaba o takbo. Nubad niya kasi yung sapatos niya, nainitan siguro. Na nga kami dito sa dulo ng Crystal View. Napakaganda at napakalaki talaga ng lugar na ito. Nakita ko na nga yung Tokyo Sea Life Dome nila. May nagka-camping din pala dito. Zarya, hindi napagod kakatakbo. Buti na lang nakakarpet tong sahig nila. Bumaba na nga kami at naglakad papuntang Tokyo Sea Life Park. Yun na ang last na pupuntahan namin. Yung isang tao dito, excited na daw siyang makita ang tuna fish or tinatawag na maguro dito sa Japan. Punta na nga kami sa entrance ng Tokyo Sea Life Park at una sa lahat, bibili muna kami ng ticket. Nakapasok na talaga kami, nakita ko yung Sea Life Dome nila na malapitan. Ganang Japan, hinukay nila ang dagat para matayo lang ito. Sumakay na nga kami ng elevator papunta sa ground floor. Nakababa na kami, may naghihintay sa amin ng isang staff. In-explain niya sa amin yung mga pintuan. Yung mga boses namin nag-iiko. In-explain sa amin at pumasok na kami dito sa door 1. At ito na nga ang aming mga nakikita.
Nandito na yung pinakamahabang aquarium nila. Sunod, tiningnan na namin yung World Sea Fish. At ibang klase ng mga isda sa buong mundo ay nandito. May nakita itong South China Sea. Ang ganda pala ng mga isda sa South China Sea. Lalo na ang isdang ito, oh. Chidima, tumatayo na, naaaliw na siya sa mga isda. Ba't iba kasi yung mga kulay, kaya siguro nagustuhan niya. Nagsistretch pa siya, napagod siguro kakaupo. Tokyo Sea Life Park ay tinayo pala nila noong 1989, October 10. Tagal na no, 35 years ago. Dito namang isda ng Canada ang aming tiningnan. Narin itong Great Barrier Reef. Oh guys, basta yun na yun. Pero napakaganda talaga ng mga isda na ito, oh. Annual visitors daw nila dito, nasa 2 million yen. Napakarami, no? Di ba, nagbibilang na, binibilang niya siguro yung mga isda. Ito namang Red Sea ang aming tiningnan. Dalawang isda, oh, napakaangas ng mukha. Tapos naman itong Indian Sea. Pero ito talaga, nakakaaliw yung isda ng Western Australia. Sunod naman itong coastal waters of Hawaii, ang Mediterranean Sea. Sunod naman itong North Sea. Ito naman ang coastal waters of South Africa. Pagkatapos nga namin tinignan ang mga world sea fish na maliliit, dito na naman kami sa mga malaking isda. At isa na dito itong tuna fish na pinakahintay talaga ng isang tao dito. Katabat, napakalaki ng mga tuna fish, oh. Tawag pala ng Japanese sa tuna fish, guys, is maguro. Dito na naman kami sa may shark. Maliliit na isda na ito, yung mga maliit siguro ng mga shark. Tanga namin sa kabilang side, naku, may dagat sila na nasa loob. Literal na naamoy ko talaga ang baho ng dagat. Kakamiss tuloy yung kapag naliligo tayo ng dagat sa Pilipinas, di ba nag-iihaw tayo ng isda? Kami sa mga sea roach, ibang klaseng insekto sa dagat. Naku, tingnan ko nga, tumatayo yung mga balahibo ko. Lalo na ito, oh. Sunod, yung seabird na naman ang aming pinuntahan. Pagpasok namin, para nga lang sinihan. Marami talagang pasyalan dito sa Japan na worth it na worth it. Dinumin ko na nga tong seabird nila, oh. Na nasa loob, pinapakain na sila. Yung mga kasama ko, napagod na sila, kaya umupo muna sila saglit at nanonood. Pakaraming various activities dito sa Tokyo Sea Life Park. Naku, dito mas maganda mag-relax o sa labas. Isa nga daw ito sa relaxing site dito sa Tokyo Sea Life Park. Mas maganda daw dito kapag paggabi na dahil may lights. 5 PM lang dito, kaya lumabas na din kami. Sure nga pala ulit ako dito sa may dome at sa tuna fish. Na kami ng parking area nang may nakita na naman akong sakura. Good at inantok nga kami, kaya bumili muna kami ng kape dito sa Starbucks. Puta na kami ng gabi sa daan. Bas na lang din kami kakain ng pananghalian. Para pag uwi, maliligo at matutulog na lang kami. Kami sa may Costco malapit kakain. Dahil nga sa malaking tuna fish naming nakita, kaya magsusushi kami. Dito na nga kami sa parking area at kumuha lang ako ng toy cart para kay Chidima. Mula nung naging nanay ako dito sa Japan, dun ko palang nalaman na kapag pupunta ka sa malalaking mall dito sa Japan, may mga sasakyan pala para sa mga bata. Wala pa akong anak, hindi ko talaga to napansin. Hay nako, pumunta kami dito para kakain at hindi mag-window shopping dahil lang namin saglit ang sapatosan at lumabas na din kami. Nakita kong Tsutsumi na jewelry shop dito sa Japan, kaya pumasok ako at tumitingin na naman ako. Laro na lang din namin dito si Chidima habang sinisearch namin kung nasaan yung sushi restaurant nila. Kita ko nga yung anak kong bumababa sa hagdanan. Ako, nakakabigla. Ang galing na. Na-search nga namin, wala palang sushi restaurant sa loob ng Aeon, kaya lumabas na lang kami at pumunta dito. Nakahanap na nga kami ng table na bigla ako bakit wala yung mga sauce at chopsticks nila. Andito pala nakalagay sa lalim, oh. Yan ko na nga ng warm water itong malamig na tubig para iinumin ko. Ina pa talaga ako uhaw na uhaw. Sa tuna fish sa may aquarium, kaya itong tuna talaga agad ang in-order ko. Burrito ko kasi yung tuna, napakasarap. Sunod, ito namang squid and okra. Makahintay, gutom na ako. Buti na lang, dumating na to. Di din ako ng tempura shrimp, masarap to. Ito sa pinakagusto ko sa mga sushi. Kuha na din ako nitong beef and egg. Sarap ditong avocado shrimp nila. Na-order ko na miso syrup, hindi ko nagustuhan yung lasa. Sinubuan itong anak ko bago umiyak. Pagkatapos, ako na naman. Bilisan ko na ang pagkain bago kumalabit si Chidima. Namin sa sushi restaurant nito, kaya napamangha ako nung may lagayan sila sa mga plates. O, 5 plates na maihulog mo, tutunog yung tablet at may lalaruin ka. At kung manalo ka, may papremyo naman sila. Ling ni Chidima, nanalo nga, oh. Thank you Lord, busog na naman kami. Thank you for watching. See you on my next video, guys. Bye!